Nag-order ako ng cake para sa tatay ko, mga Maricoy, kaso nagulat ako, iba yung nakalagay na pangalan. Di siguro natanggal yung note sa last order ko dati. Kaya may naisip na lang akong gawin, total bibigyan ko din naman siya ng pera. Meron din kasi mga candies dito sa bahay na kakaiba yung design, tulad yan, pustiso yung design. Gagamit din pala tayo ng madaming kaibigan, mga plastic. Tulad ng sabi ko, kung anong meron lang dito sa bahay, yun lang yung mga ginagamit ko. Meron kaming pera ngayon, kaya yan din yung gagamitin ko. Tapos sunod na nilagay ko sa plastic yung mga cash na tig 1,000. Bali total of 5,000 lang pala yung bibigay ko kay father. Sa totoo lang mga Maricoy, ngayon ko lang din siya bibigyan. Kahit nga birthday niya minsan, di ko man siya nabibigyan ng pera. Kaya ngayon lang ako makakabawi sa kanya kahit papano. Pagkatapos pinagdikit ko lang gamit yung tape. Try ko munang paikutin, tignan ko kung mahihila siya, kung okay yung kakalabasan kapag hihilahin na ni father. Meron din palang Jack Daniels dito sa bahay na maliit, kaya yan yung ginamit ko. Pinasok ko lang sa plastic tapos pinagdikit ko dun sa mga pera tsaka candies. Tapos nilagay ko na dito sa lagayan ng yelo, kaso medyo mababa siya kaya nilagyan ko na lang ng puto sa loob. Tapos sinubukan ko na nga din lagyan ng rock candies. At ayun na nga, pumasok sa isip ko, lalagyan ko na lang ng kahon para kapag hihilayin ni father, di niya muna makikita yung mga pera. Yan Salmig light na yan yung magsisilbing pabigat. Isipin nyo yun, may silbi yung mga pabigat. Para kapag hihilain ni father, di sasama lahat. At ayun na nga yung naisip ko, tinanggal ko na lang yung nakalagay dito. Tapos binawasan ko na lang sa gitna yung cake. O diba, mauna kaming makakatikim sa cake kesa sa pagbibigyan ko. At ayan na nga yung cake natin, mga Maricoy. Tapos may in-order pala akong lunchbox sa Lock and Lock. Para pala to sa kuya ko kasi araw-araw siya nagbabawon sa trabaho niya. At nilagyan ko na nga din ng cash. Pagkatapos kong gawin yung cake, pumunta na kami kagad dito. Nandito na din kasi sila ate ko at ang mga Koreana. OOTD check muna si Jace. Paborito palang banda yan ng tatay ko. Tapos dahil medyo malisangan, pinalitan ko yung damit niya. At para mapreskuhan naman siya makipaglaro kila ate Sey at ate Sky. Gustong gusto talaga ni Jace dito kasi malawak yung lugar. Ang problema lang, madaming insekto. Na-amaze siya sa lasa ng kalamansi, kaya yan tinitikman-tikman niya. Dumating na nga pala din sila kuya ko, kaya binigay ko na yung regalo ko sa kanya. Sabi niya sa akin, ano yan? Sabi ko sa kanya, baunan. Tawang-tawa naman si Precious Angel, nagulat naman yung kuya ko pagkabukas kasi kagad niya nakita yung tig 1,000. Kinuha at binulsa niya na kagad. Tapos ang natira kay Precious Angel, ayan yung baunan. Tapos niready na pala nila yung mga pagkain. Itong si Jace naman, kanina niya pa tinitikman yung cake. Bago pa kami kumain, ayan na, pinahila ko na sa tatay ko yung cake. Alam nyo ba na pagkakita niya kanina sa cake, tinatanong niya ako kung may hihilahin ba dun sa cake. At ayan na nga, tawang-tawa sila kasi yung hinihila niya mga pustiso. Hindi pala yung mga yan. Sabi ko sa kanya, yan lang talaga yung laman yan. Kaso bigla niya nga nakita yung tig 1,000. Napatanggal niya pa nga yung kamay ni Precious Angel. Akala mo naman kukunin. Yun lang.